Sabi dito mga kababayan ni Flora Artates, never manigas kayo. Kayo ang mag-resign. Pa-drug test ang presidente nyo. Wow. Sabi naman itong isa, si Margo La Chica, bakit di pa ba maliwanag sa inyo ang katarantaduhan ng gobyernong ito? Wow. Tapos meron pa siyang isang comment. Bakit ayaw ni BBM magpa-drug test? Ayan mga kababayan, so bali yung mga comment na yan, nakuha natin yan dun sa isa nating video content na kung saan nagtatanong tayo kung payag ba kayo na si VP Sara ay mag-resign na bilang DepEd Secretary. Ayan, at yan yung mga comment na nakita natin yan. So pag-usapan natin itong nagsasabi nilang drug test, magpa-drug test daw si PBBM. Ito ang una yung dapat tingnan dyan, si PBBM matagal na pong nagsiservisyo sa tao. Diba? Naging governor, naging congressman, naging senador, tapos ngayon presidente na. Kung si PBBM ay talagang gumagamit o nagkukup na sabi ng mga nasa kabila, dapat noon pa nalaman na yan, natuklasan na dapat yan. Diba? Sa dami ng mga kalaban nila. Kasi nito lang naman sumulpot ang Duterte nitong 2016 lang eh. Pero diba, ano bang magkalaban talaga simula noon? Ito, mga Marcos at mga Dilawan. Sa tingin nyo, itong mga Dilawan, hindi nila matutuklasan yan o makikita yun? Sila naman talaga yung masasabi kong sila yung mga pinakasagad talaga na anti-Marcos. Kaya ito, ilang beses ng kumandidato, may mga kwalifikasyon yan pag tumatakbo ka. Kaya nga nitong eleksyon, nitong 2022, diba? Itong si Tatay Digong, porque ayaw niyang suportahan si PBBM noon, tinawag niyang weak leader, tinawag pa niyang yan, nagkukup daw. So, ang ginawa ni PBBM, kasi nga kampanya, sinisiraan na siya, nagpa-drug test siya. At negative naman ang lumabas na resulta. Diba? Pangalawa, kung gumagamit si PBBM talaga ng pinagbabawal na gamot, matagal na kasi niyang dinonate ng isa niyang kidney para sa tatay niya na si Apo Lakay. Kung ikaw, isa lang ang kidney mo, tapos gumagamit ka pa ng ganyan, hindi ka tatagal sa mundong ito. Kaya kung totoo na gumagamit yan, baka matagal nang natsugi kung si PBBM. Diba? Dahil sa, syempre, pag-aabuso sa kanyang katawan. So, yun, pangalawa yun. Hindi nangyari yun. Tapos, ito dito na kasi nung umugong na naman yung paninira rally, nagsimula sa Davao na prayer, tinawag-tawag pa nilang prayer rally, puro, di ba? Puro paninira, puro mag-resign, BBM resign, o kaya puro kabastusan, kawalang hiyaan ang mga pinagsasabi, di ba? Sinabi ni Tatay Digong doon sa Davao prayer rally nila na meron tayong bangag na presidente. Sabi niya, may drug addict tayo na presidente. Diba? Naalala niyo yun? Tapos pagkatapos ng ilang araw, nagpa-interview siya. Anong sabi niya? Wala akong sinabing ganyan. Diba? Paiba-iba na ang sinasabi. Diba? Nung napanood niyo yun, tapos yung pinapaniwalaan niyo pa, o diba, tapos lumabas itong PDEA Leaks na kung ikaw may utak ka naman, yung dokumento pa lang na yun, kitang-kita mo na kaagad na peke, dinoktor, diba? Mga uto-uto na lang maniniwala dyan, kahit tingnan mo na lang ang daming mali, diba? Una, sabi doon, bawal ang alias, tapos puro alias nung nilagay na pangalan, tapos walang control number. At dininay na rin ng PDEA. Sinabi, never nasama si PBBM sa listahan
nila. Oh, tapos ayaw mo pa rin paniwalaan. Di ba? Yung unang nagsabi na gumagamit, nung in-interview ulit, sasabihin niya, wala akong sinabing ganyan. Kaya sabi ko, malabo eh. Malabo kasi yan kung isa kang Pilipino na nag-iisip at ginagamit mo ang iyong utak, alam na alam mo kung alin ang tama at saka alin ang hindi. Yun lang yun mga kababayan. Kaya gaya ng sinasabi nga nila, lawakan nyo naman yung pag-iisip ninyo para makita ninyo kung alin ang tama at kung alin ang mali. Bye-bye!